Nagsimula ang lahat sa isang bulong na mas matalim pa sa pinakamatalim na talim ng kutsilyo. Napilitan lang akong maging kaibigan niya dahil sa iyo, Rafael. Ang bobo niya, maniwala sa sakit niya. Huminto ang lahat sa paligid ni Tala. Hindi niya narinig ang sarili niyang hininga. Tila hinigop ang hangin sa buong bahay. Ang labi niya'y malamig na parang yelo, hindi makabuka. Sa kamay niya hawak niya ang inayos niyang polo ni Rafael, binalot sa maselang pag-ibig na walang kasiguruhan. Ang kamay niyang nanghina. At narinig niya ang malambot na tunog ng pagbagsak ng tela sa sahig na kahoy, parang isang hiyaw na hindi nalabas. Ang damit na may taglay na pag-asa ay nagmistulang walang silbing piraso ng lumang basahan. Para siyang estatwa na hindi na makagalaw, hindi na makahinga, hindi na siya umiiyak, hindi na niya kayang umiyak. Lumabas si Doña Esmeralda mula sa likod ng pinto, isang anino na may matatalim na mata. Tiningnan niya si Tala at walang awa siyang nagbigay ng huling taga. "Oh, Tala, nandyan ka pa pala? Akala ko, nasa kama ka na at nagpapantasya na naman. Matuto kang ilagay ang sarili mo sa lugar mo." Ang mga salita ng biyenan niya ay pamilyar na, pero ngayon, naramdaman ni Tala ang bigat ng bawat letra. Ito ay isang pagpapatunay. Hindi siya siraulo. Siya ay biktima ng isang gaslighting na lason sa loob ng isang taon. Ang sakit ay umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi bilang luha, kundi bilang isang matigas na bukol na pumipigil sa anumang uri ng kalayaan. Hinila ni Tala si Rafael. Ang mga mata niya'y walang luha, walang buhay, pero may apoy. "Sabihin mo, Rafael, hindi totoo, di ba? Hindi totoo ang lahat ng pinagsamahan natin?" Napailing si Rafael, ang mukha niya'y bato. Walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng pagsisisi. "Yes, Tala, tama si Cheska. Wala ka ng silbi. Ang dami kong inalay sa'yo. Pero ang kapalit? Isang siraulong asawa na hindi marunong magbigay ng tunay na kaligayahan sa akin. Kailangan ko ng isang Cheska, hindi isang Tala na panay iyak at drama." "Paano? Ang anak natin?" tanong ni Tala. Ang tinig niya'y halos hindi na marinig. Nagtatanong para sa huling hininga ng pag-asa. Ang sagot ni Rafael ang naging huling saksak, ang pangalawang suntok na nagpabagsak sa kanya. "Wala na tayong anak, Tala. Matagal nang patay. Kaya humanda ka na." Ang biyahe patungong Tagaytay ay isang mahabang paglilibing. Sa bawat pagtama ng malalakas na ulan sa bubungan ng sasakyan, nadarama ni Tala ang paglamig ng kanyang dugo. Narating nila ang gilid ng bangin, ang lugar kung saan ipinangako ni Rafael ang lahat, kung saan nagtayo sila ng kastilyo ng buhangin noon. Ngayon, ito ang magiging libingan niya. Pinirmahan niya ang mga dokumento hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Pagod na sa buhay na puro kasinungalingan. Nang tumayo siya sa gilid ng bangin, tiningnan niya si Rafael at nakita niya ang isang estranghero na may matinding kasakiman sa mata. "Ang pagkamatay mo ang kalayaan ko," bulong ni Rafael at tinulak siya. Nadama ni Tala ang pagkawala ng bigat ng katawan, ang mabilis na pag-iikot ng mundo. Sa pagbagsak, tila bumalik ang diwa niya. Hindi niya ininda ang sakit. Ang tanging nasa isip niya ay ang munting sinapupunan at ang isang pangalan, Luningning. Isang mabilis na pagbalik tanaw ang nagbigay liwanag. Isang araw, nakita niya si Cheska na may kinuha mula sa kabaong. Hindi bangkay kundi isang dokumento. Hindi siya maaaring mamatay. Kailangan niya pa si Luningning. Nang tumama ang katawan niya sa isang mabatong bahagi, ang ingay ng alon at simoy ng hangin ay naghalo sa hiyaw ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng dilim, habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak, isang anino ang gumalaw. Ang aninong yon ay naglalakad papalapit sa kanya, naghahanap ng buhay o kamatayan. Naramdaman ni Tala ang mabigat na pagdaan ng oras sa kanyang balat. Tila ang bawat segundo ay isang matigas na bato na gumugulong sa kanyang katawan. Unti-unting bumalik ang kanyang diwa
At ang unang bagay na naramdaman niya ay ang init, hindi ang malamig at basang lamig ng bangin. Ang mga piring sa kanyang mata ay tinanggal at ang ilaw ng maliit na bombilya ay nagbigay liwanag sa isang kwartong may simpleng estilo na may amoy ng disinfectant at pinakulong damo. Nasa isang maliit siyang ospital at ang taong nagligtas sa kanya ay si Baxi Isagani. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama, hindi naglalabas ng emosyon, subalit ang kanyang mga kamay ay nagbigay ng isang uri ng matatag na kapayapaan habang naglilinis ng mga sugat. "Sino ka? Bakit mo ako tinulungan?" tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtataka. Tiningnan siya ni Isagani. Ang kanyang mga mata ay tila isang balon na puno ng nakaraang kalungkutan. "Nagkataon lang ako roon, Tala. May pasyente akong dinalaw malapit sa bangin at nadala ko ang kagamitan. Hindi ko alam kung sino ka, pero alam kong kailangan mo ng tulong." Ang pananalita niya ay diretso at walang anumang balatkayo. Sa mga sumunod na araw, ang katahimikan ni Isagani ang naging kanlungan ni Tala. Hindi niya kailangang magpaliwanag, hindi niya kailangang magsinungaling. Sa tuwing nakikita niya si Isagani, naabala sa pagtatanim ng mga halamang gamot sa labas ng bintana, ang pag-iingat niya sa bawat dahon ay tila isang salamin ng pag-aalaga niya sa sugatang kaluluwa ni Tala. Isang hapon, nakita ni Tala ang isang lumang litrato sa mesa ni Isagani. Isang babae na may matatamis na mata. "Asawa mo?" tanong ni Tala. Napabuntong hininga si Isagani. Oo, namatay siya dahil sa isang aksidente. Aksidenteng na maaari kong maiwasan. Kaya heto ako ngayon. Inaalay ang buhay ko sa paggagamot sa iba. Isang paraan upang bumawi. Ang karma ko. Ang mga salita niya ay nagpapakita ng isang malaking utang na loob na ipinapataw niya sa kanyang sarili. Ang pagiging gawaing tao ni Isagani ay nagbigay ng inspirasyon kay Tala. Hindi lang siya ang may sugat. Ang pisikal na sakit ni Tala ay nagsimulang humupa, ngunit ang psikolohikal na sakit ay tumindi. Ang tinig ni Rafael, na nagsasabing patay na ang kanyang anak, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngunit sa tuwing naalala niya ang pagkakataong nakita niya si Cheska na may itinatago at ang matibay na hawak niya sa kanyang kwintas na may luningning na nakaukit, ang pag-aalinlangan ay nagiging isang matigas na katotohanan. Hindi siya maaring mamatay. Isang umaga, habang nililinis ni Isagani ang kanyang mga sugat, may napansin siyang kakaiba. "Ano ito, Tala?" tanong niya. Hawak ang isang napunit na piraso ng papel na nakalagay sa loob ng tahi ng kanyang palda. Ang papel ay isang numero ng telepono at ang salitang luningning. Nag-init ang dibdib ni Tala. Hindi niya maalala kung paano ito napunta roon o kung kailan, ngunit alam niya na ito ang pahiwatig. Iyan ang pangalan ng anak ko, bulong niya. Hindi siya patay, Isagani. Alam kong hindi siya patay. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong bumalik. Sa sandaling iyon, ang luha ni Tala ay hindi na luha ng awa sa sarili. Ito ay luha ng matinding pagmamahal ng isang ina. Tiningnan siya ni Isagani. Nakita niya ang apoy, ang determinasyon. Hindi na ang babaeng babagsak dahil sa gaslighting, kundi isang inang lalaban. Kailangan mong magdesisyon. Harapin sila o tumakas habang buhay. Kailangan mo ng bagong pangalan, bagong buhay. Sa batas, patay ka na, Tala. Ngayon, sino ka? Ang tanong ay nag-iwan ng isang malaking puwang. Hindi na siya Tala. Siya ay magiging isang anino na lilitaw lamang kapag oras na. Mula sa abo ng Tala ay isinilang si Siliene, ang buwan na nagtatago ng kanyang liwanag habang naghihintay sa tamang oras upang sumikat. Hindi ito isang pagtakas. Ito ay isang paghahanda para sa labanan. Gusto kong maging matapang, Isagani. Gusto kong maging matalino. Hindi ko kailangan ng awa. Ang kailangan ko ay katarungan, sabi ni Celine.
habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga bandage sa kanyang mukha ay nagpapahirap sa pagtingin. Si Isagani ang naging angkla niya. Hindi lang siya ang kanyang doktor, siya rin ang kanyang guro. Sa gabi, nagbabasa sila ng mga libro tungkol sa finance, law, at business strategy. Itinuturo niya kay Tala kung paano pamahalaan ng kumpanya, ang mga detalye ng mga ulat at stock market na dating binabaliwala ni Tala dahil umasa siya kay Rafael. Hindi ka sira ulo, Tala. Biktima ka. Ang laging sinasabi ni Isagani. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng lakas kay Selene, nagpatibay sa kanyang pananampalataya sa sarili. Ang paghihiganti ay hindi kailangan ng dugo, kundi ng diskarte at kaalaman. Samamantala, sa bahay ng mga Alcantara, nagpatuloy ang kasamaan. Naramdaman ni Doña Esmeralda na may mali, at ang kanyang hinala ay tumama kay Manang Lydia, ang matandang katulong na tapat kay Tala. Lydia, wala ka na bang gagawin kundi maglinis ng kalat ni Tala? Wala ka na bang silbi? Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng isang matandang katulong na tulad mo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang sirang plaka, puno ng galit at pagkasuklam. Sinisira ni Doña E. ang imahe ni Tala sa pamamagitan ng pagbibigay ng masasamang salita tungkol kay Tala sa mga kapitbahay at sa kanyang mga social media. Tahimik na umalis si Manang Lydia, hawak ang isang plastic bag na puno ng kanyang mga lumang gamit. Bago siya umalis, naramdaman niya ang isang golden moment. Nilagay niya ang wedding ring ni Tala sa isang maliit na sobre. Itatago niya ito, hindi para kay Rafael, kundi bilang patunay ng kabutihan ni Tala. Ang mata ni Manang Lydia ay puno ng luha. Wala siyang pera o kapangyarihan, pero ang katapatan niya ang kanyang ginto. Sa pagitan ng operasyon at pag-aaral, nagsimulang umusbong ang isang banayad na pag-ibig sa pagitan ni Selene at Isagani. Ang pag-ibig na ito ay hindi bunga ng matinding damdamin, kundi ng pag-unawa at paghilom. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng bahay-ospital, tinitingnan ng dagat, walang bituin at walang buwan, nagsalita si Isagani. Alam mo, Celine, ang karagatan ay parang buhay. Kung minsan, malakas ang alon, kung minsan, payapa. Pero nandyan lang siya, hindi nawawala. Ganyan din ang pag-ibig. Tumingin si Selene sa kanya. Walang salita. Dahan-dahan siyang sumandal sa balikat ni Isagani. Naramdaman niya ang matatag at mainit na yakap nito. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay katiwasayan kay Celine. Isang katiwasayan na matagal na niyang hinahanap. Hindi siya natatakot. Hindi siya nag-iisa. Ang sandaling iyon ay nagdala ng kilig na hindi mula sa kasakiman, kundi mula sa pagrespeto at pag-aalaga. Pero ang pag-ibig ay hindi niya prioridad. Ang kanyang anak. Matapos ang huling operasyon at sa tulong ng Isagani, sinimula ni Selene ang kanyang plano. Kinailangan niyang magsimula sa mga matatandang kontak ni Rafael, mga tao na may galit din sa lalaking ito. Isang araw, habang sinusuri niya ang kanyang email, may dumating na mensahe. Ang nagpadala ay hindi kilala. Ang nilalaman, isang lumang, malabong larawan ni Cheska na may karga-kargang isang bata na may kaparehong mata ni Tala. Sa ibaba nito, isang salita. Luningning. Napahawak si Celine sa kanyang dibdib. Ang sakit ng kanyang katawan ay nawala. Ang litrato ay nagpatunay sa kanyang hinala. Ang sakit ng pagkawalay ay naging apoy ng labanan. Oras na, Isagani, hindi ko nahahayaang may magnakaw pa sa akin. Sabi ni Celine, ang boses niya ay may malamig, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang larawan ni Cheska, kasama ang isang batang babae, ay tila isang matalim na liwanag na tumusok sa puso ni Celine. Hindi na siya Tala na punong-puno ng pag-aalinlangan. Siya na si Celine, isang inang leon na naghahanap ng katarungan. Ang puot na nadama niya para sa pagtataksil ay pinalitan ng isang mas malaking puwersa, ang pagmamahal
para sa kanyang anak. Kailangan nating hanapin ang bata, Isagani. Kailangan nating gamitin ang numerong yan. Utos ni Celine, ang boses niya'y puno ng determinasyon. Sa tulong ni Isagani, sinimulan nilang subaybayan ang numero ng telepono at ang lokasyon ng larawan. Sa paglipas ng panahon, natukoy nila ang isang maliit na bahay ampunan sa isang liblib na bahagi ng probinsya. Hindi sila nagpakita. Tanging mga matatalim na mata ni Celine at Isagani lamang ang sumubaybay. Sa kabilang banda, si Rafael at Cheska ay nalulunod sa yaman at kapangyarihan, ang mga bunga ng kanilang kasamaan. Sabi ko na sa iyo, Rafael, wala na si Tala. Hindi na siya babalik. Ngayon, ituloy na natin ang pagpapatakbo sa kumpanya. Tingnan mo ang mga bagong kotse, ang bahay. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Sabi ni Cheska, ang kanyang boses ay mayabang at puno ng kasakiman habang inilalagay ang kanyang mga paa sa mesa ni Rafael. Si Doña Esmeralda, bagaman nalulugmok sa kanilang kasikatan, ay hindi nagugustuhan ang pagmamayabang ni Cheska. Huwag mong kalilimutan, Cheska, ang lahat ng ito ay pamana ng mga Alcantara. Dapat kang magbigay ng respeto. Ang sigalot sa pagitan ng dalawang kontrabida ay laging nagpapalabas ng tensyon sa bahay. Upang guluhin ang isip ng mga kalaban, nagplano si Celine ng isang maliit na pag-atake sa psikolohikal. Gumawa siya ng isang replika ng kastilyo ng buhangin na gawa sa porselana. Sinadya niya itong sirain ng kaunti at ipadala sa opisina ni Rafael bilang isang anonymous na regalo. Nang makita ni Rafael ang sirang kastilyo, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang alaala ng gabi sa bangin ay bumalik. Ano to? Sino ang gumawa nito? Cheska, alam mo ba? Ngunit si Cheska at Doña Esmeralda ay nagtawanan lamang. Nababaliw ka na naman, Rafael. Baka gawa yan ng isa sa mga taong nagagalit sa iyo, sabi ni Cheska. Ginagamit pa rin ang gaslighting na pamamaraan. Sa gitna ng lahat, nagkaroon ng golden moment si Celine. Sa wakas, dumating sila sa bahay ampunan. Nakita niya ang isang batang babae na may napakalaking, malungkot na mata. Naglalaro ng isang putol-putol na manika. Ang puso ni Celine ay tila may gustong sumabog. Ang batang yon ay si Luningning. Hindi sila lumapit. Hindi sila nagpakita. Ngunit sa ilalim ng isang matandang puno, nakita ni Celine ang isang punit na damit ng bata. Dahan-dahan, kinuha niya ito at dinala. Sa maliit na kubo ni Isagani, tahimik na inayos ni Celine ang damit. Tinahi ang punit, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may matinding pagmamahal. Ang bawat tahi ay isang pangako, isang pag-asa. Kailangan ko siyang makuha, Isagani, sa lalong madaling panahon, sabi ni Celine. Sa sandaling iyon, isang tawag ang dumating mula sa isang contact. Celine, kailangan ng kumpanya ni Rafael ng malaking investor. Kung hindi, malulugi sila. Gusto mo bang sumali sa bidding? Tiningnan ni Celine ang balita. Pagkatapos ay ang larawan ng kanyang anak. At sa wakas, ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Oras na para maningil, Rafael, pero hindi lang ito pera. Ang presyo ay ang katotohanan. Ang pagdating ni Celine sa lobby ng Alcantara Builders ay hindi lamang isang simpleng pagpasok. Ito ay tila isang paglitaw, tahimik at matalim, tulad ng buwan na lumilitaw mula sa likod ng makakapal na ulap. Ang kanyang mga hakbang ay may paninindigan, ang kanyang kasuotan ay hindi nagpapakita ng anumang kayamanan, ngunit ang presensya niya ay nagpapakita ng kapangyarihan. Wala na ang malambot, madaling baluktot na tala. Sa halip, isang babae na may mga mata ng obsidian ang nakatingin sa kanilang lahat. Nandoon si Rafael at Cheska, nag-aabang. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng isang serye ng magkakasalungat na emosyon, pag-asa dahil sa pagdating ng isang malaking mamumuhunan, at bigla ang pagkabigla dahil sa hindi pamilyar na, ngunit nakakaakit na kagandahan ni Celine. Mabuti at dumating ka, Miss Celine. We've been expecting you, sabi ni Rafael.
Sinubukan niyang maging kaakit-akit. Si Cheska naman ay hindi nakaramdam ng paghanga, kundi ng matinding pagkainggit at hinala. Ang ganda mo, Miss Celine. Saan ka galing? Hindi ka mukhang nagtatrabaho sa construction industry. Ang boses niya ay may bahid ng panunukso. Tumingin si Celine kay Cheska. Ang kanyang tingin ay malamig na parang yelo. Ang kanyang paghinga ay kalmado. Ang kanyang puso ay nagtataglay ng isang matalim na galit. Ang trabaho ko ay hindi makikita sa mukha ko, Ma'am Cheska. And by the looks of your current reports, you should be focusing on the numbers, not my background. Your company is losing millions. Ang kanyang boses ay malinaw, malakas, at may kaunting pagbabanta. Nagalit si Cheska. Hoy, don't be so rude. Sino ka ba para mag-judge? Kami ang may-ari ng company. Wala kang alam sa mga pinagdaanan namin. I know enough, sabi ni Celine. Huminga siya ng malalim. Lumapit siya sa isang display ng mga larawan ng mga lumang proyekto ni Rafael. Tiningnan niya ang isang larawan ng lumang opisina, kung saan si Tala ay dating nagtatrabaho ng walang bayad. Sabi mo dati, Rafael, ang pag-ibig ay parang pagtatayo ng bahay. Kung hindi matibay ang pundasyon, guguho. Tama ba ako? Napahinto si Rafael. Tumingin siya kay Celine. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, puno ng pag-aalinlangan. Iyon ay isang parirala na sinabi niya kay Tala noong kanilang honeymoon. Ang pag-aalinlangan ay tila isang malamig na tubig na bumababa sa kanyang likod. What the hell was that, Rafael? Why are you reacting like that? Bulong ni Cheska. Ang kanyang mata ay matalim na tiningnan ng kanyang asawa. Wala. Sagot ni Rafael. Pinilit niyang maging kalmado. Business talk lang yun. Samantala, sa isang malayong kalye, naglalakad si Manang Lydia. Nagbebenta ng mga kakanin upang kumita. Nakasalubong niya si Isagani na naghahanap ng mga lokal na ulat. Manang Lydia, ikaw pala. Kamusta na? Tanong ni Isagani. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Ay, Isagani, ito naglalako. Walang awa si Doña Esmeralda, pinatalsik ako. Mas lalo akong nagagalit, Isagani. Nalaman ko na si Tala pala ay ginawa lang na si Raulo. Ang galing nilang magsinungaling, Isagani. Ang akala nila, patay na si Tala. Pero ang masakit, ang anak niya, ang anak ni Tala, buhay. Alam mo ba yon? Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mata ni Manang Lydia habang ikinukwento niya ang mga maliliit na detalye na nakita niya sa mga buwan na yon. Ang mga kakaibang bote ng gamot, ang mga lihim na pag-uusap. Napuno ang dibdib ni Isagani ng galit at awa. Pinuno niya ang galit na ito upang mas lalong maging tapat sa kanyang misyon. Bumalik si Celine sa negotiation table. Ipinakita niya ang kanyang huling termino. Ito ang aking proposal. Ako ang magiging majority shareholder at magkakaroon ako ng full access sa inyong financial records, pati na rin sa inyong personal accounts for auditing purposes. Standard due diligence lang, Mr. Rafael. Walang dapat ikabahala. Sa ilalim ng kanyang professional na tono, may isang bitag. Ang full access sa personal accounts ay ang susi niya para makuha ang ebidensya ng paglustay ni Cheska at ang ebidensya ng pagtatago nila sa bata. Tumingin si Rafael kay Cheska at si Cheska naman ay tumingin kay Rafael. Hindi nila alam, ang kanilang sariling kasakiman ang magiging lubid na sasakal sa kanila. Sige, we agree. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang taong nagtataya sa huling baraha. Ang kasunduan ay nalagdaan. Ang bawat pirma ay isang linya na iginuhit ni Celine sa buhangin, naghihiwalay sa dating buhay ni Tala at sa bagong simula. Ngunit ang pagpasok sa mga lihim na account ay hindi kasing dali ng pag-aakala. Sa loob ng ilang araw, si Celine at Isagani ay nag-aaral ng bawat transaksyon, bawat papel, naghahanap ng butas sa sistema ng Alcantara. Ang katahimikan ni Celine sa harap ng mga numero ay kasing nakakatakot ng kanyang determinasyon. Si Doña Esmeralda, ang matandang kontrabida
na nakasanayan sa pagkontrol ay hindi mapakali. Ang presensya ni Celine ay parang isang hindi inaasahang anino sa kanyang perpektong mundo. Ginagamit niya ang kanyang mga koneksyon sa mataas na lipunan upang maghanap ng impormasyon. Sino ba talaga ang babaeng iyan, Rafael? Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Para siyang nakita na ako sa pinakamadilim kong panaginip. Reklamo ni Doña Esmeralda sa kanyang anak. Wala ma, babae lang yan na gustong magpabigat sa atin. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Rafael. Bagaman ang kanyang sariling kutis ay hindi mapakali. Sa kabilang banda, ang lihim na pagsubaybay ni Isagani kay Cheska ay nagbunga. Nalaman niya ang tungkol sa isang lingguhang pagpupulong sa isang maliit na kafe sa labas ng syudad. Ang kasama ni Cheska ay isang babaeng may gulang na may ekspresyong laging may takot. Ito na yon, sabi ni Isagani kay Celine habang nagpapakita ng mga litrato. Ang babaeng ito, tingnan mo ang kanyang mga mata. Mukhang nagdudusa sa sarili niyang desisyon. Ang golden moment ni Celine ay dumating habang tinitingnan niya ang larawan ni Cheska na nakikipag-usap sa babaeng ito. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang awa. Naisip niya na baka ang babaeng ito ay isa ring biktima ng manipulasyon ni Cheska. Nang gabing iyon, lumabas si Celine. Nagpanggap na isang ordinaryong tao na naghahanap ng kape. Nag-iisa siyang pumunta sa kafe. Nang makita ni Cheska si Celine, siya ay nagulat. Ikaw na naman? Wala kang karapatang sumunod sa akin. Walang karapatan? Sa kumpanya mo, oo. Pero sa buhay ko, wala kang karapatan na agawin ang pamilya ko. Kalmadong sagot ni Celine. Nagsimula ang kanilang tensyonadong pag-uusap. Sinubukang i-deny ni Cheska ang lahat, ngunit ang presensya ni Celine ay nagbigay ng matinding pressure sa kanya. Huwag kang magpaka-heroine, Celine. Alam mo bang ilang beses kong inalagaan ang anak mo? Ang para sa pamilya ninyo o para sa sarili mong ambisyon? Tanong ni Celine. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, isang nakatatandang babae, ang tagapag-alaga, ang lumapit sa kanila, nanginginig. Nakita niya ang mukha ni Celine at sa kanyang isip, isang alaala ang muling nabuhay. Hindi ka si Tala. Bulong ng babae. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa ingay ng kafe. Pero, ang mata mo, kamukha mo siya. Hindi sinagot ni Celine ang babae. Tumingin lang siya kay Cheska at sa isang sandali, nakita ni Cheska ang isang matalim na pangako sa mata ni Celine. Samantala, nagbalik si Doña Esmeralda sa bahay at natagpuan ang lumang talaarawan ni Tala. Ang mga pahina ay puno ng sakit, ngunit sa huling pahina hindi niya nakita ang mga lihim ng negosyo, kundi isang sulat na hindi pa naipapadala kay Rafael. Mahal kong Rafael, alam kong nag-iisa ka. Alam kong may mga pangarap ka na hindi ko maibigay. Kaya kung ito ang magpapasaya sa'yo, gagawin ko ang lahat para suportahan ka kahit pa mga hulugan ito ng pagtigil sa sarili kong mga pangarap. Tandaan mo, ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nababawasan. Bagkus, ito ay nagiging mas malalim sa bawat araw na nagdaan. Ang mga salitang yon na isinulat bago ang pagkalason ay tila isang palaso na tumama sa puso ni Doña Esmeralda. Hindi ito ang talaarawan ng isang baliw, kundi ng isang asawang sobrang magmahal. Ang kanyang mukha ay nanigas, hindi dahil sa galit, kundi sa isang biglaang pagpapakita ng hiya. Ang kahihiyan na hindi niya nakita ang lalim ng pagmamahal ng kanyang manugang. Sa kanyang pag-uwi, natagpuan ni Celine si Isagani na naghihintay. Nag-usap sila tungkol sa kanilang nararamdaman. Ang kilig ay hindi na lamang isang kislap, kundi isang tapat na pangako. Nag-abot sila ng kamay at naghawakan, isang pagpapakita ng pag-asa sa pag-ibig na dumating sa gitna ng pagkawasak. Ang pag-aalala ni Isagani ay isang banayad na yakap na bumalot sa pagod ni Celine. Alam niya na ang paghihiganti ay isang bagay, ngunit ang pangangalaga sa sarili at sa kanyang magiging pamilya
ay isa pa. Hindi ito pagdidilim, Isagani. Ito ay paglilinis. Kailangan kong tanggalin ang lahat ng dumi bago ko siya hawakan muli. Tugon ni Celine. Ang kanyang tinig ay malakas at may katiyakan. Sa kabilang banda, si Rafael ay nababalot na sa sarili niyang paranoia. Ang bawat ngiti ni Celine ay tila nakatago ang isang lihim na alam niya, ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. Ang paggamit ng pag-ibig ni Tala bilang lason ay nagbalik sa kanya. Dahil sa pilit na paghahanap ng ebidensya sa personal accounts, natuklasan ni Celine ang isang kakaibang transaksyon. Isang malaking halaga ng pera na inilipat sa isang lihim na bangko na hindi kasama sa kumpanya. Ang tatanggap ay isang lumang abogado na nagretiro na. Ito ang susi. Kinabukasan, sa isang formal na pagpupulong, inihanda ni Celine ang kanyang unang atake sa psikolohikal kay Rafael. Mr. Rafael, bago tayo magpatuloy sa kontrata, gusto ko sanang itanong ang tungkol sa inyong dating kasal. Simula ni Celine, ang kanyang tono ay profesional ngunit may pahiwatig ng personal na interes. Natahimik ang buong silid. Tiningnan ni Cheska si Rafael na parang gusto siyang patayin sa tingin. Anong kinalaman niyan sa negosyo? Tanong ni Rafael. Ang kanyang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Lahat, Mr. Rafael, ang isang matatag na negosyo ay nakabatay sa matatag na pundasyon ng pamilya. Sinasabi mo na nawalan ka ng anak, hindi ba? Isang trahedya iyon. Pero paano kung ang trahedya ay hindi isang aksidente, kundi isang desisyon? Napatayo si Rafael, ang kanyang upuan ay bahagyang umugong. Huwag kang magbiro ng ganyan. Wala kang alam. Alam ko ang tungkol sa abogado, Rafael. Ang taong nag-ayos ng inyong death certificate. Alam kong binayaran mo siya ng malaki para itago ang isang bagay na hindi mo na kayang bitbitin. Ang mga salitang ito ay tumama kay Rafael na mas masakit pa kaysa sa pagtulak niya kay Tala. Siya ay walang lakas. Ang kanyang tinig ay naging mahina. Paano mo nalaman? Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Cheska sa ilalim ng lamesa. Hindi niya inasahan na si Celine ay magiging mas matalino kaysa sa inaakala niya. Sa gilid ng silid, nakita ni Celine si Doña Esmeralda. Ang matandang babae ay nakaupo. Matigas ang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkalito. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak at ang hindi maipaliwanag na koneksyon ni Celine sa kanyang nawawalang manugang. Tala. Bulong ni Doña Esmeralda sa sarili, isang salitang hindi niya sinasadyang marinig ng lahat. Narinig ni Celine ang pangalan. Ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang pamilyar na pangalan, matapos ang 2 taon ng pagpapanggap, ay halos makatumba sa kanyang bagong pagkatao. Celine po, Doña. Celine ang pangalan ko. Anya. Ngunit ang kanyang panginginig ay nagbigay ng malinaw na sagot sa lahat. Sa kabilang dako, si Isagani na nakikinig sa pamamagitan ng isang audio link kasama si Manang Lydia ay hinawakan ang kanyang bibig. Alam niyang napakalaking panganib ang ginawa ni Celine. Celine, huwag kang pupunta sa kasal nila. Babala ni Isagani sa kanyang isip. Hindi lang ito paghihiganti, Isagani. Ito ang katarungan na utang ko sa anak ko. Ang pabulong na tugon ni Celine na narinig ni Isagani. Bago pa man matapos ang pagpupulong, natagpuan ni Celine ang lumang folder na naglalaman ng mga detalyadong papeles ng pagpapatunay ng pagkamatay ni Luningning. Isang papeles na pirmado ni Rafael at ng abogado. Alam na niya ang kailangan niyang gawin sa huling araw. Ang pagbigkas ni Doña Esmeralda ng pangalang Tala ay naging isang anino na bumalik upang sumunod sa bawat kilos ni Celine. Sa pag-uwi, kinaharap ni Doña E ang kanyang anak. Rafael, sino ba talaga ang babaeng yan? Bakit tinawag niya ang pangalan ng asawa mong patay na sa harap ng mga tao? Ang tinig ni Doña Esmeralda ay hindi na maingay, kundi isang malalim na banta.
Si Rafael na ngayon ay balisa ay sinubukang ipagtanggol ang sarili. Ina, pinaglalaroan lang ako ng mga kalaban ko. Siguro may kamukha lang siya. Ngunit si Cheska ay hindi na naniniwala sa pagtatanggol ni Rafael. Nakita niya ang takot sa mata ng kanyang magiging asawa. Ang takot na ito ay nagbigay ng ideya sa kanya. Isang huling, desperadong pagtatangka upang kontrolin ang sitwasyon. Kinabukasan, habang naghahanda para sa kasal, si Cheska ay nagmadaling pumunta sa liblib na pension house kung saan nakatira ang babaeng nag-aalaga kay Luningning. Siya ay nagdala ng malaking halaga ng pera. Kunin mo ito. Bibigyan kita ng mas magandang buhay, pero kailangan mong sumama sa akin. Iiwan mo ang batang iyan dito. Kailangan ko siyang ilayo bago pa man dumating ang mahinang sigaw ni Cheska. Ang kanyang pagka-insecure ay nagtulak sa kanya na maging ganap na masama. Ang matandang tagapag-alaga na dati natatakot ay nakaramdam ng pagbabago nang makita niya ang pagkadesperado ni Cheska. Ito ay pag-amin ng kasalanan. Hindi ko kayang gawin iyan, Ma'am Cheska, sagot ng babae. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Luningning. Alam kong bata pa lang ito, pero inalagaan ko na siya. At ang batang ito, may isang babae na nagpadala ng damit sa kanya noong nakaraang linggo. Hindi niya ito tinanggal, ma'am. Palagi niyang hawak. Sa sandaling iyon, pumasok si Celine hindi bilang isang mamumuhunan, kundi bilang isang inang naghahanap. Hindi siya nagpanggap. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Nakita niya si Luningning na nakatayo sa likod ni Cheska. Huwag kang lalapit, Celine. Sira ulo ka. Inagaw mo na ang buhay ko. Hindi mo na makukuha ang anak ko. Sigaw ni Cheska. Ang kanyang kasamaan ay lumabas na. Hindi ako nagnanakaw, Cheska. Kinukuha ko lang sa akin. Mahinang sagot ni Celine. Ang kanyang puso ay lumulundag sa tuwa at takot. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Luningning ang kamay ni Celine. Ang maliit na kamay ay mainit at mapagkakatiwalaan. Ito ang golden moment ni Celine. Isang koneksyon na hindi maaring baliwalain ng anumang kasinungalingan. Ang init ng kamay mo, ate. Para kang si mama sa panaginip ko. Bulong ni Luningning, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang mga salitang iyon ay pumatay sa huling bakas ng pag-aalinlangan ni Celine. Ito ang katotohanan. Nang makita ni Cheska ang pagkakakabit ng kamay ng bata sa kamay ni Celine, alam niyang natalo na siya. Sa kanyang galit, naglabas siya ng isang bagay na nakatago sa kanyang bulsa. Isang voice recorder. Kung ipipilit mo, Celine, maririnig ng lahat ang pinirmahan ni Rafael, ang kasunduan ninyo, ang pag-amin niya na pinatay ka niya at tinakpan. Banta ni Cheska. Hindi nag-alinlangan si Celine. Kinuha niya ang recorder, hindi sa pamamagitan ng paggagaw, kundi sa pamamagitan ng paglapit at paghila sa braso ni Cheska. Habang naglalaban sila, hindi sinasadyang napindot. Habang nag-uunahan sa pagkuha ng voice recorder mula sa kamay ni Cheska, hindi sinasadyang napindot ni Celine ang play. Ang boses ni Rafael, na puno ng pagpaplano at pagtanggi, ay pumuno sa maliit na silid. Kailangan nating siguraduhin na walang ebidensya. Isang malakas na dosis lang para maging bato ang isip niya. Pagkatapos, itapon sa bangin at kukunin natin ang lahat. Napatigil si Cheska. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabigla. Hindi niya inaasahan na maipapakita ito. Si Luningning, na nakakapit sa binti ni Celine, ay tumakip sa kanyang tainga. Tila nakikinig sa isang masamang multo. Huwag mong ilabas iyan. Walang nakakaalam niyan. Sigaw ni Cheska. Sinubukang agawin muli ang recorder. Masyado nang huli, Cheska. Kalmadong sagot ni Celine. Mahigpit na hawak ang recorder. Ito ang katibayan hindi lang ng pagpatay, kundi ng pagnanakaw mo sa karapatan kong maging ina. Bago pa man makagawa ng anumang hakbang si Cheska, umalis na si Celine, kasama si Luningning. Sa wakas, hawak niya ang kanyang anak, kahit na ang kanyang puso
ay puno ng sakit dahil sa matinding pagkapagod at emosyon. Pag-uwi nila sa maliit na bahay ni Isagani, ang pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalala ni Isagani ay tila isang dagat na humuhugas sa lahat ng sugat ni Celine. Celine, hinding-hindi ako papayag na muli kang mapahamak. Huwag kang pumunta sa kasal nila bukas. Hayaan mo na silang magdusa sa sarili nilang kasinungalingan. Pakiusap ni Isagani, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ngunit hinawakan ni Celine ang kamay ni Isagani. Ang kanyang kabilang kamay ay nakapatong sa ulo ni Luningning. Hindi ko patapos ang misyon ko. Hindi lang ito tungkol sa akin, Isagani. Kailangan kong sirain ang lahat ng itinayo nila sa kasinungalingan. Kailangan kong ipakita sa mundo kung sino talaga si Rafael Alcantara. Hinding-hindi ko nahahayaang magtatagumpay ang mga masasamang tao sa harap ng mga taong tulad mo. Ang kanilang pag-uusap ay naging isang tahimik na pangako. Ang kilig na ito ay hindi na tungkol sa romantikong sandali, kundi sa pagpapatibay ng isang alyansa na binuo sa pagtitiwala at pag-ibig. Nagbigay sila ng isang matinding yakap, isang sandaling fade to black ng pag-aalala na sinundan ng isang paghihiwalay na puno ng pangako ng pagbabalik. Samantala, si Doña Esmeralda ay hindi nagpabaya. Matapos marinig ang pangalan niya sa voice recorder na kanyang natagpuan sa mga lumang dokumento, natuklasan niya ang katotohanan sa likod ng mga paperwork ng pagkamatay ni Luningning. Alam niya na si Rafael ay nagtago ng isang bagay. Sa kanyang pag-iisa, napagtanto niya na ang kanyang katigasan ng ulo ang nagbigay daan sa lahat ng ito. Bago pa man sumikat ang araw, nagpadala ng tahimik na mensahe si Doña Esmeralda kay Celine. Hindi ito mensahe ng pag-amin, kundi ng isang matandang naniniwala pa rin sa hiya. Celine, nasa iyo ang katotohanan. Pero kung pupunta ka sa kasal, baka mas masaktan ka pa. Maraming nakaplano doon na hindi mo alam. Mapanganib ka doon. Ang mensahe ay nagbigay ng bagong layer ng panganib. Hindi lang sina Rafael at Cheska ang kalaban. Pagsapit ng umaga, habang naghahanda si Celine, nakita niya ang kanyang sasakyan. May isang bagay na nakasiksik sa ilalim ng wiper ng windshield. Ito ay isang maliit na papel. Umalis ka. Hindi ka makakalabas ng buhay. Nakasulat doon. Ang sulat kamay ay hindi kilala ni Celine. Mas matanda at mas formal. Ito ay galing kay Doña Esmeralda. Ang pagbabanta ay tila nagtulak kay Celine, hindi pa atras, kundi pa sulong. Hawak ang kamay ni Luningning. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang dating sarili ay wala na. Siya ay Celine, ang ina na naghahanap ng katarungan. Wala nang atrasan. Dito ako babagsak o dito ako mananalo. Bulong niya sa kanyang sarili bago sumakay sa kotse na inayos ni Isagani. Ang araw ng kasal ni Rafael at Cheska ay isang pagpapakita ng karangyaan na sinubukang itayo sa ibabaw ng isang hukay na puno ng kasinungalingan. Ang mga bulaklak ay mamahalin, ang mga bisita ay mayayabang, at ang mga kamera ay handang mag-record ng imahe ng isang perpektong pagsasama. Pumasok si Celine, walang kasamang karangyaan, tanging ang kanyang tindig at ang batang si Luningning na mahigpit na nakahawak sa kanyang palda ang nagbigay kulay sa kanyang pagdating. Ang pagpasok ni Celine ay nagpatigil sa paghinga ng lahat. Si Rafael ay tila natuyuan ng dugo sa mukha. Si Cheska na nakasuot ng puting damit ay biglang naging kulay abo. Bakit ka narito? Hindi ka pa ba tumitigil sa pananakot sa amin? Singal ni Cheska, halos hindi na mapigilan ang kanyang boses. Ngumiti si Celine, isang ngiti na walang kagalakan. Tanging lamig. Inabot niya ang isang tablet kay Rafael at sa isang projector na nakahanda para sa slideshow ng kanilang love story, nagpalit ang mga imahe. Hindi ako nanggugulo. Nagdadala ako ng katotohanan, Rafael. Simulan natin sa pinakamagandang parte ng inyong sa halip na mga larawan ng honeymoon, lumabas ang mga larawan ng voice recorder ni Cheska at ang mga litrato ng pagpapalitan ng pera. Cheska, ito ba ang sinasabi mong pag-aalaga sa pamilya?
Pagnanakaw sa sariling kumpanya para pondohan ang mga lihim mong lakad? Ang voice recorder na ito ay patunay na alam mo ang lahat tungkol sa paglason kay Tala. Tumayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay naglalaro ng takot at pagtataka. Cheska, ano ito? Bakit mo ginawa ito? Sabi mo, walang magiging komplikasyon. Ito ang ginawa ko para sa atin, Rafael. Para sa kinabukasan naman natin. Sigaw ni Cheska. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang lumubog sa mga problema. At huwag mo akong sisihin. Ikaw ang nagtulak sa sitwasyon hanggang sa wala na siyang mapagpilian. Lumabas ang galit at pagkagulo sa kanyang tinig. Biglang sumiklab ang kaguluhan. Nagkanya-kanya ng galaw ang mga bisita. May mga nag-uunahan palabas habang ang mga reporter ay nagkukumahog, nagtataas ng kamera at nagtatanong. Sa gitna ng ingay at liwanag ng mga flash, dahan-dahang lumapit si Celine kay Rafael. Tahimik, ngunit malinaw ang intensyon sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang folder, ang papeles ng pagkamatay ni Luningning. Ito ang pinakamalaking kasinungalingan mo, Rafael. Ikaw ang pumirma para patayin ang ating anak, hindi ang sakit. Para makawala ka sa obligasyon mo bilang ama. Sabi ni Celine, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa kaguluhan, ngunit tila nakarating sa kaluluwa ni Rafael. Si Rafael ay lumuhod, hindi dahil sa paghingi ng tawad, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpakita si Doña Esmeralda. Rafael, tumayo ka. Anong ginawa mo sa asawa mo? Sa apo ko? Sigaw ng ina. Ang kanyang muka ay puno ng tunay na sakit at pagkaawa. Hindi na dahil sa hiya, kundi sa kabiguan. Doon na nagtapos ang lahat ng pagpapanggap ni Celine. Dahan-dahan niyang inalis ang isang prosthetic na manipis na nakatakip sa isang manipis na peklat sa kanyang kaliwang pulso, ang marka mula sa matatalim na bato. Hindi ako Celine, ako si Tala, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malakas, puno ng kapangyarihan at pagpapatawad sa sarili. Ang kastilyo ng buhangin mo, Rafael, gumuho na. Sa tabi niya, lumabas si Isagani, kasama si Manang Lydia na may hawak na isa pang ebidensya. Ang lahat ay nakita na. Ang pag-atake ng pulisya ay mabilis at walang ingay. Nang bitbitin ang mga nag-aaway na mag-asawa palayo, si Celine ay lumingon. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng hustisya, kundi ng isang bagay na mas malalim. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatayo si Isagani. Doon, sa gitna ng gulo, sila ay nagkatinginan. Isang pangako ng isang bagong simula ang nakapaloob sa kanilang mga mata. Tala, bulong ni Isagani, puno ng pag-asa. Ang kaguluhan sa kasal ay naglaho, ngunit ang mga eko ng kasamaan ay nanatili. Ang mga reporter ay umalis, ang mga pulis ay humuli, at ang mga gwardya ng seguridad ay nag-iiwan ng mga sirang bulaklak at basag na salamin sa sahig. Sa gitna ng lahat, si Celine, si Tala ay nakatayo, hindi nagpapatalo, ngunit lubos na pagod. Ang bigat ng dalawang taong pagpapanggap, ang pagtatago ng sakit at ang matinding labanan ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagdilim, hindi dahil sa lason, kundi sa purong pagkaubos ng enerhiya. Si Isagani ang unang nakarating sa kanya. Tinulungan niya itong umupo sa isang walang tao na sulok, malayo sa tingin ng lahat. Celine, huminga ka. Tapos na. Ligtas ka na. Ang kanyang tinig ay halos pabulong, puno ng pag-aalala. Naramdaman ni Tala ang kanyang mainit na palad sa kanyang likod at ang matatag na presensya ni Isagani ay nagpagaan sa kanyang bigat. Ito ang sandali kung saan ang kanyang matigas na pagkatao ay lumambot. Hindi siya umiyak dahil sa galit, kundi dahil sa pagod at sa kasiyahan na sa wakas ay may tunay na nag-aalaga sa kanya. Isagani, anak ko, kailangan kong makita ang anak ko. Ang kanyang unang salita
ay hindi tungkol sa kanyang kaligtasan, kundi kay Luningning. Kinabukasan, matapos maayos ang lahat ng legal na papeles at masigurong mananatili sa kulungan sina Rafael at Cheska, isinagawa ni Selene ang pinakahihintay niyang sandali. Hindi ito ginawa sa isang marangyang okasyon, kundi sa isang tahimik na pagbisita sa bahay ampunan. Si Luningning, na nasa pangangalaga ng matandang tagapag-alaga na ngayon ay nagpaliwanag ng lahat, ay tumakbo patungo sa kanya. Walang salita. Tanging ang haplos ng isang ina. Ang golden moment ay narito, isang tahimik na pagyakap na mas matindi kaysa sa anumang matagumpay na paghihiganti. Mama, ang bulong ni Luningning, isang salitang hindi narinig ni Tala sa loob ng 5 taon. Ang luha ni Tala ay bumuhos, ngunit ito ay luha ng paghilom. Tinignan niya si Isagani na nakatayo sa malayo. Pinagmamasdan sila na may ngiti sa labi. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Isagani ay hindi paganap na romantiko, ngunit ito ay isang malalim na pagpapahalaga. Ang pagkilala sa kanyang kaluluwang katuwang na tumulong sa kanyang muling mabuhay. Sa kabilang banda, ang kapalaran ng mga masasamang tao ay nagiging malinaw. Si Rafael, na ngayon ay isang taong nawalan ng lahat, ay sinubukang makipag-usap kay Tala. Sa isang malamig na pagbisita sa kulungan, nagpakita si Rafael. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap. Tala, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ang lahat ay dahil sa takot. Handa akong ibigay ang lahat ng pera. Ibalik ang kumpanya. Patawarin mo ako. Bumalik ka sa akin. Patawarin mo ako, Tala. Hikbi ni Rafael. Tinitigan siya ni Tala at sa mga mata niya ay wala ng galit. Wala na ring pag-ibig. Tanging distansya. Hindi na ako ang Tala na kilala mo, Rafael. Ang babaeng iyon ay namatay sa bangin at ikaw ang pumatay sa kanya. Ang katarungan ay ginawa na ng batas, ngunit ang pagpapatawad ay para sa aking sarili. Tiningnan niya ang kanyang dating asawa na parang isang estranghero. Ang pagpapatawad niya ay hindi para kay Rafael, kundi para sa kanyang sarili, upang tuluyang makalaya sa kadena ng nakaraan. Hindi ko na kailangang ipaghiganti ang sarili ko. Dahil ang buhay ko na ngayon, kasama ang aking anak, ay ang pinakamatamis na parusa para sa'yo. Paglabas niya ng kulungan, naghihintay si Isagani at Luningning. Ang hangin sa labas ng kulungan ay tila masariwa kaysa sa anumang hininga na nalanghap ni Tala sa loob ng 2 taon. Ang paglalakad palayo sa mga pader na yon ay ang huling pisikal na hakbang palayo sa kanyang nakaraan. Ang kanyang mga salita kay Rafael ay hindi bahagi ng paghihiganti, kundi ang huling pagpapalaya sa sarili. Pagkaalis sa kulungan, sinalubong siya ni Isagani na may ngiti. Hindi ito ang nangiti ng isang lalaking nanalo sa pag-ibig, kundi ang nangiti ng isang kaibigan na nasaksihan ang isang matinding paglalakbay. Si Luningning ay tumakbo sa pagitan nila, isang maliit na kabanata ng buhay na nagpapatuloy. Tapos na ba talaga, Tala? Tanong ni Isagani. Tinitingnan ang kanyang mukha. Tumingin si Tala sa langit. Ang sikat ng araw ay tila hindi na mapait. Ang hustisya ay ginawa na ng batas. Ang pagpatawad ko. Ito ay para sa sarili ko, Isagani. Hindi ko na kayang magdala ng galit. Napakabigat. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy habang sila ay naglalakad. Hindi patungo sa dating bahay na puno ng alaala, kundi sa isang maliit, tahimik na lugar na malayo sa syudad. Ang kanilang bagong simula. Alam ko na hindi ito madali. Ngunit gusto kong simulan ulit. Hindi bilang Selene, ang sabi ni Tala, hinawakan ng kamay ni Isagani. Ito ang pag-amin ng kanyang bagong damdamin. Salamat, Isagani. Tinuruan mo akong magmahal ulit. Unang-una, ang sarili ko. Ang kilig sa pagitan nila ay simple, matatag, at hindi nangangailangan ng labis na pagsasalita. Isang matandang halik, puno ng pag-unawa at pag-asa, sa kanilang huling paghinto
Nagpunta sila sa dalampasigan. Doon, sa tabi ng tubig, muli silang nagtayo ng isang kastilyo ng buhangin. Ngunit sa pagkakataong ito, si Luningning ang naging taga-disenyo, habang si Tala at Isagani ang nagtatayo ng mga pader. Matibay ang pundasyon, hindi dahil sa material, kundi dahil sa katotohanan at pagmamahal. Nang tanungin ni Isagani si Tala kung paano niya haharapin si Doña Esmeralda, ngumiti lamang si Tala. Pupuntahan ko siya, hindi para magalit, kundi para tapusin ito ng may dignidad. Sa kanyang pagbisita, nakita ni Tala ang dating malaking bahay ng mga Alcantara na ngayon ay tahimik, halos abandonado na. Nakita niya si Doña Esmeralda na nag-iisa sa sala, nakatingin sa isang lumang litrato, ang litrato ng kasal ni Tala at Rafael. "Bakit ka pa bumalik?" tanong ni Doña Esmeralda. Ang boses ay mahina at walang kapangyarihan. "Wala na akong babalikan dito, tita. Ang babalikan ko ay ang aking anak. At nais kong sabihin sa inyo, hindi ako naghahanap ng pera, ngunit inaasahan ko na haharapin ninyo ang inyong sariling mga pagkakamali." Tinalikuran ni Tala ang matandang babae na ngayon ay nag-iisa sa kanyang kapalaran. Ang huling tanawin ay si Tala, hindi na si Lynn, hindi na ang biktima na Tala, kundi isang bagong tao, ang nagtatagumpay na ina.